Hello mga idol! Shoutout nga pala sa inyong lahat. Muling nagbabalik, RQY Graphic TV. Another day, another tutorial po. Ipagpatuloy po natin ang ating episode 6. Dito naman ay gaganapin natin kung paano tayo makapag-design sa CorelDRAW and direct cut na hindi nagagamit ng SignMaster. Ang ipapakita ko lang sa inyo kung paano basic na mga pagdi-design sa CorelDRAW at kung paano magka-cut na kayo ay direct na sa CorelDRAW at saka Flutter na MK630. Kaya bago tayo mag-umpisa, huwag niyong kalimutan na mag-like, share, and subscribe dito lang sa RQY Graphic TV. Kaya tara na guys, umpisa na natin para makarami na tayo. So, dito tayo ngayon sa ating CorelDRAW. Ang ganap ngayon ay episode 6. So, nandito na tayo sa loob ng ating canvas ng CorelDRAW 7. So, kung ikaw ay beginner, ituturo ko sa inyo ang mga basic na kung paano mag-umpisa, paano direct frame sa CorelDRAW at direct cut na hindi nagagamit ng SignMaster. At tulad po ng sinabi ko, pag ikaw ay beginner, ang una ay kukuha ka ng layout paper mo na pupunta ka sa layout, pupunta ka sa page setup, at dito ay may hahanapin mo ang A4 size kung ikaw ay gagamit ng millimeter o centimeter. Halimbawa, centimeter, ayan po. Ayan po ang inyo. Tapos ang laging tatandaan dito, pag kayo ay mag-umpisa, ay laging nyo hahanapin ang inyong text tools. Dito lang siya matatagpuan. Dito naman sa inyong canvas, portrait, dito naman ang landscape, pang mabilisan. Dito naman, kung maglalagay kayo ng roller guide, ayan, pindot lang ng P, ay kusang pupunta sa gitna P sa inyong mga keyboard. Ayan po. So, pang mabilisang tutorial lang po ay unang ituturo ko sa inyo mga importante ay dito muna tayo sa mga object na kung paano ito ginagamit. Ito ang rectangle. Halimbawa, drawing ka ng rectangle. Ayan po. Pwede niyong kulayan. Ayan. At pwedeng tanggalin ang kulay dito sa X na yan. Ayan ang wireframe yan. At kukuha kayo ng bilog. Ayan. Pipindot lang ng control para yung bilog niya ay bilog na bilog. Halimbawa, ayan. P. Ayan, gitna to. P. Gitna rin. Tapos pwede rin kayo kumuha ng star. Pag kumuha kayo ng star dyan, ilagay nyo sa P. Ayan. Ayan. Doon na, sama-sama na sila. Ayan. Tapos kung tatanggalin, delete lang, kung ayan. Papakita ko naman sa inyo kung paano naman siya i-welding. Halimbawa po, gumawa kayo ng ganyan. Tapos, ganito. Pag nauna po ganito, at sinundan nyo ng ganyan, ay ito ang nasa front, ito ang nasa back. Pero kung pagsasabay nyo, ay maglagay kayo ng frame na ganyan, ito ay sabay ng nakaseleksyon. Dito, ang una makikita nyo ay combine. Pag yan combine na yan, or Control L, magsasama na yung dalawa. Makag-combine na yan. So, yan doon natin. Yan doon natin. Yan. Wala na siya uli. Ilalagay natin uli. Dito na. Isi-select natin yung dalawa. Ang gamit dito sa welding na yan, weld, combine object. Ayan. Combine object into a single carved object. Ayan. Tingnan nyo, nabuo siya sa kanyang pamagitan ng weld shape niya. So, yan doon natin uli para makita natin yung mga ibang anggulo.
Yan. Di ba, ito naman ang ilagay natin. Pag isinilik natin yung dalawa na yan, halimbawa, ito hindi nyo nagamit. Trim. So, isa sa dalawa dyan ay matatrim. So, ang natrim natin dyan ay yung bilog. Nagkorte siya ng shape. Ayan. Ayan o. Ayan siya. Nandito yung korte ng kanyang star. So, yun po ang paggamit nun. Iyan doon natin uli. Simpleng tutorial lang tayo. Basic lang. Diba, dito naman. Ayan, pagka sinilik natin yung dalawa na yan, ito hindi natin nagamit. Intersect, create an object from the area where two or more object overlap. Ayan, pag pindot ng ganyan, ayan, nagkaroon po siya ng duplicate. Ayan. Ayan. Parang ang nakat lang niya ay itong naka-overlap. Ang makakat lang ay yung overlap. So, ayan po. Tandaan po, yun po ang gamit ng isa. So, po yung tatlo na yan, pagsabay natin. Halimbawa po, ayan. Ito hindi natin nagamit. Simplify. Trim overlapping area among object. Ganyan, ayan po. Na nagkaroon ng pattern ayon sa nasa ibabaw. Ayan po. Ayan po. So, ayan po ang una. Pero ibalik natin, iando natin. Ayan. Ayan po yung kanina. So, balik natin ulit. Dito naman natin i-position. Ayan. Isiselect natin ulit. Paggamit naman itong front minus back. Remove the back object from the front object. Matatanggal yung ilalim. Ayan. Ayan. So, yung natitira, kung ano yung nasa ibabaw, yun ang magiging korte. Korte nung nasa ibabaw ay siya yung sa ilalim ang kanyang kakainin. Ayan, babalik natin. So, imagine, ito, kinat niya yung kalahati. Ito naman, kinat niya yung dalawang paa. So, ang may iwan itong dalawang kamay. Ayan, o. Ayan, kaya tinawag na minus. Ayan. So, ibabalik natin uli. Ayan, mga idol. Halimbawa, sa simple lang. Ganyan lang. Ayan. Pag sinilik natin yung dalawa, ang hindi natin nagamit, ito, last. Magka-create siya ng boundary. Outline lang yung, bali, ang ilalabas niya, outline lang. Ayan. Anong outline? Tingnan natin. Ayan po, yung outline. Ginawa niya ng outline. So, ganyan lang po ang ipapakita ko sa umpisa. At umpisahan na natin mag-design ng simple para maunawaan natin ng maganda. Ayan po. So, magde-design po ako. At tingnan nyo na lang kung paano tayo nag-uumpisa mag-design. So, ito. Gagamit ako ng pin. Halimbawa ay nag-design ako ng ganyan. Apat na nodes. Pinahi ko yung apat na nodes na yan. So, pag yan ay sinilik ko yan at binuksan ko tong shape tools, makikita ang kanyang nodes. Ayan. Ito. Yung apat na yan. So, dyan pwede natin i-delete. Isiselect mo lang, i-delete. So, pag dinelete natin yan, didiretso yan. Ayan. Tapos, pag diretso niyan, ibalik ko yung tools ko. Ayan, pag diretso niyan, punta ako sa shape tools uli. Ayan. Pag kinlik ko yan, ay pwede kong i-carve yan. Click ko yung carve para ito ay i-screw ko to, i-hold shift ko to para makapag-design ako ng half circle. Ayan. So ito namang isa ay
i-delete ko ulit para ganun din ang labas. Pag-click ko niyan, lalabas yung mga shift tools na kailangan gamitin. Ayan. So, ito ang gagamitin ko para makapag-carve ako. So, ayan. So, ika-carve ko ulit yan. Parang dahon lang yung gagawin ko. Ayan. Tapos ito, pwede kong ahawakan, i-diretso ko lang ng ganyan. Halimbawa, ganyan po. Yan. So, pwede ko pong pamagitan nito ay mag-adjust. Yan. Ayan po. So, yung design na yan, pwede kong kulayan yan. Pag-iitin natin konti. Ayan. Kukulayan ko yan. Halimbawa, itim. Ayan. Tapos, pag double click ko ng ganyan, itong bilog na yan, ilalagay ko lang siya sa baba para mag-create ako ng duplicate. Diba? Ayan. Op. Ayan. Ayan po. Maglalagay tayo ng diretso para may pagkukuha nyo ng magsusum kayo, lalagyan nyo ng box yung isusum nyo kung saan magsusum yan. Halimbawa, isusum nyo yung ganyan, yung pinakadulo, kaya pwede nyo siyang ilagay sa align ng bilog para pumantay. Tapos, pag kayo, pag-click nyo ng ganyan, ayan. Diba? Ganyan. Yan ang i-create ko. Tapos sa kabila naman, Control D. Ayan. Itong kabila, pwede ko siyang ibaliktad. Ayun. Ayan. So, ayan, may rotate tayo. Alam mo, hindi kayo yung ina-align nyo yung pantay nung isa. Ayan. Ayan, design lang yung natin. Pwede kayong gumamit ng itong arrow key. Ayan. So, para mapadali tayo, yung mapakita ko sa inyo kung paano gagamitin yung tools natin. Yung tools natin ay gagamit ako ng welding. Ayan, i-welding ko yan. So, ayan, na-welding na siya. Ngayon ay magde-design tayo ng white. Kukulayan natin ng white yan. Yan. Tapos Control D. Ilagay natin dyan. Tapos Control D ulit. Ayan. Tapos, yung isisili ko lahat, ibababa ko lang siya. Ayan. Tapos, i-group ko lang itong tatlo na yan. Isisili ko yan, naka-group. Tapos, i-combine ko. Tapos, pipindutin ko yung shift. Yan. Para maging magkasama sila lahat. Tapos, mayroon akong pinakita sa inyo kung paano gagamitin itong trim para magkaroon siya ng trim na puti. Magkaroon siya ng bakas na puti. Ayan. So, ayan. Tatanggalin ko yan. Nandyan na yung bakas. Ayan. So, siguro familiar sa inyo yung logo na yan. Ayan. Ganyan lang yung pag-design ng logo. Diba, ganyan. Lagyan natin ng ganyan. Tayo ng font. Halimbawa, maglalagay tayo ng Adidas. Yan. Ayan po. Yan. Pero yung logo na Adidas, mayroon po logo na yan, nada-download yan para makuha nyo yung
original na logo. Ang original na logo niyan ay itong Avant-Garde. Ayan, ayan po. So, ayan. So, ayan po. So, ayan po ang paggawa ng logo at yan po ay ikakat natin ngayon yan. Yan po ay ikakat natin. Nakabuo na tayo ng isang logo na pwede nyo gamitin t-shirt o kaya sa mga sticker. Ayan po. Ang sticker na niload ko ay kasing sukat lang ng ating A4 size. So, bago tayo mag-cut, ay lagyan natin ng box para hindi masayang ang sticker. So hanggang dyan lang ang tutuklapin natin. Ayan. So maglagay din ako dito sa Adidas para ang tutuklapin natin ay nakahiwalay. Ayan. So yun po ang pagkakat, ganyan po ang sistema ng pagkakat. Hinati mo sa dalawa para itong sticker ay hiwalay na hindi madadama yung kabuuan ng sticker. So, itry natin na i-cut siya. Ayan, nakita nyo automatic na kahit hindi nyo i-wireframe ay lalabas na yung cutting niya. Ayan. Ito yung nilukit natin sa FOB 4 naka-MK series. Ngayon, nakaload na po yung sticker natin. Speed 200 tapos ang force niya ay 219. So, ayan po, ikakat na natin yung ituloy natin yung kinat natin nakaraan na episode 5. So, ayan mga idol. Isesend ko na yung data. Ayan na mga idol, nagsesend na yung data. Ayan, kasi. Gaya ng sinabi ko mga idol, lalagyan natin ng box para doon lang siya magkakat sa nilagay natin na frame. Yan ang huwag niyong kalimutan, pinaka-importante pag nagkakat kayo. Para yung kabuuan ng sticker ay hindi na magalaw. Kung ano lang yung tinat natin na naka-frame, yun lang po ang inyong tutuklapin. So dito na po nagtatapos ang ating episode 6 at sa episode 7 naman ay ang tatalakayin natin ay kung paano tayo mag-design, mag-trace ng mga design, mga logo na hindi na kayo mahihirapan dahil ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng auto-trace. Magda-download lang kayo sa computer at i-auto-trace nyo. Meron nang magta-trace sa inyo at ikakat nyo na lang, babaklasin at ikakabit. Yun po ang ituturo natin sa episode 7. So, dahil dito nagtatapos ang ating episode 6, ay papakita ko rin ang resulta ng ating kinat. So, ayun po, kusang huminto ang ating tin race. Ngayon ay tatanggalin natin para ating tutuklapin. At titingnan natin kung ano ang resulta. Paano siya kinat. So, ito ay Adidas. So, ito ang unang ating ang pagtatanggal niyan ay hawakan nyo lang ng yung blade nyo at yan ay kusa siyang matutuklap. Ayan mga idol. Ganyan lang ang pagtutuklap niyan.
Yan mga idol. So, may mga ano siya, mga bilog na tatanggalin. Kunting galaw lang. At dito naman sa kabila, ay nandito na yung logo. Vinyl na t-shirt. Ayan. So, ayan po ang resulta, ang logo po ng Adidas. So, abangan natin ang ating susunod na episode 7 at tatandaan nyo po ang pagkakat ng vinyl normal at saka vinyl sticker na for t-shirt ay parehas lang. Ang pagkaiba lang ay reverse at saka yung lalim ng kanyang blade sa sitting po. So ayan po, dito na po nagtatapos. Maraming salamat po sa panonood.